Mga kapuso, ito pa po meron pa pa uli. Ito po yung sinample ko din sa inyo nung una. Ito po, yung mga ring ng relo mismo. Ito. Sa relo po mismo to may mga ring po yan, yung mga Diastar po. Yan po. Mga chronograph, yan po sila. Ito po. Yan po. Kaya pinapatabi ko sa inyo lahat po halos. Lahat ng pyesa. Tabi nyo lang po. Kasi nga, in time, kailangan po talaga natin sila. At kung gagamitin po natin talaga ang ating paraan, andyan lang po yan. Alam po natin na kung paano ang diskarte gagawin po natin. Ito papakita ko po sa inyo Ito po. Ito po, chronograph to. Yan po. Yung sinasabi ko pong ring, sasample ko lang po sa inyo ito Yung ring na sinasabi ko, inangat ko na po ito kanina, sasample ko lang po sa inyo para madali tayo. Ito po, yung lagaring bakal po natin kung tawagin, ikinat ko po yan. Dito po yan, sa buo. Pero ito po ngayon yan. Kaya putol na po siya ngayon. Yan, kaya putol na siya ngayon. Ito po ngayon yung karugtong niya na matagal ko na rin pong napapakinabangan. Tinulisan, pinatalas ko lang po yung dulo. Ganito po gagawin natin dyan. Pag kailangan natin ng sukat, alanganin yung sukat na pagsasara natin ng takip. Hindi kaya ng kamay natin. Alanganin po dito sa mga kasama niyang pambukas natin dito. Alanganin po itong size na ito. Yun po ang ano natin kasi meron pong relo. Nakaumbok po yung salamin, naka-carve. Meron po niya mas mataas pa. Kaya delikado po talaga kung hindi natin gagawin ng ating mga paraan. Sasabihin natin hindi natin kaya. Kasi nakakatakot po, baka mabasag natin, di po ba? Pero pagka andyan po tayo sa words na okay, kaya natin, gawin natin yung paraan. Kaya ituturo ko po sa inyo. I-share ko din po sa inyo ito Ito po. Sasample ko lang po muna ito. Pagkakailangan nyo itong ring nito ng relong ganitong mga naandyan sa mga naka-stack nyo, mga nasa plastic, ito lang po yung pinatalas nyo sa gilid po nya, tututok nyo po tapos hawakan yung ganyan. Ito po yung long nose, pupukpukin nyo lang po yan, basta pupukpukin nyo lang po, hawakan nyo lang po ganyan, hawakan, steady lang po, pupukpukin nyo. Halimbawa po umangat na, di matatanggal nyo na. Ayan po ngayon yan. So ito po yung ring, pwede nating magamit pagka magsasara tayo ng takip, hindi natin kaya at kailangan natin itong size para dun sa salamin nya, magagamit po natin. Kaya ilalagay ko muna po dyan Ito po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo para mas matutunan nyo na huwag kayong matakot kahit na salamin nya nakaumbok na mataas. Ito po, naka-carve kahit mataas pa po dyan. Ito po ang tekniko dyan. Bawa po itong pambukas natin alisin po natin. Halimbawa po nakapili tayo, ito ang napili natin para dito. Pag nilagay po natin, tapos lalagyan na natin siya dito, nakataob siya, nakataob yan. Ang problema po natin, ito yung sa gitna po nya, itong sa gitna po nya mataas po. So itong salamin, kung mataas ang carve nito, talagang mababasag po kasi nasa gitna po yun ito, nasa gitna po. Kaya pagka hinigpitan natin, delikado. Ngayon po ang gagawin po natin, ganito. Ito pong ipinatatabi ko rin sa inyo na to. Yan po, sa relo po yan. Sa relo po. So hahanap kayo ng sukat na po pwede sa kanya. Hanap kayo. Yan. Halimbawa po, nakakuha na kayo, no? Nakita nyo na, tumaas na siya ngayon. Tumaas na. So, hindi na po magiging delikado yung sa gitna. Yung nakaumbok dito sa gitna, kung may sumobra man dito. Kasi meron na po tayong ring na galing sa relo. Yan po. Halimbawa po, nilagay natin. Ito po, ayun na po yun. Yun. Nakapatong na siya. So mataas na po siya dun sa gitna. Mataas na yung salamin.
Kaya pag nilagay po natin ito ngayong takip, itong takip po, inilagay muna natin dito. Hindi kaya ng kamay na po. Hanap tayo ngayon ng sukat niya. Yung pwede sa kanya dito. Yan. Yan po. Pag nakakuha na po tayo, wala na po tayong takot ngayon dito sa salamin niyang nakaumbok. Napaka tumama dun sa gitna kasi may nagamit na po tayo sa ring ng relo, sa mga chronograph. Basta yung nakatambak lang po dyan, may mga ring po yan sa ibabaw eh. Yun po ang ilagay nyo. Dinadagdagan po siya ng taas. Pagkalagay nyo po nito, sa ibabaw, ilagay nyo po itong relo. Panorin nyo lang po ah. Ayan po. Pag nailagay na natin yan, itapat nyo lang po yung ring na pinatong natin doon sa isa. Tapos pagkatapat natin, pwede na po natin siyang higpitan. Yan. So, doble po yung taas niya. Doble po. Kaya yung nakaumbok dito sa makina niya, sa mekahan niya, nakaumbok na salamin, hindi, medyo mas maganda po. Kasi mataas na siya eh. Natulungan nitong sa relo. Ayan po. Yung idea para tumaas siya. Ngayon, pwede nyo na po siyang higpitan ngayon. Oh. Oh, yun. Higpitan nyo na po siya. So, okay na po siya ngayon. Oh, ngayon, hindi po na-apektuhan yung salamin kasi napatungan na po natin siya eh. Napatungan na po natin siya. Yung sabi ko sa inyo sa mga relo. Mapapakinabangan po kasi natin siya eh. Sila lahat po sila. In time nga lang. Yan po. Ayan na po yung takip niya. Nakatakip na po siya. Kanina po hindi masaran eh. Kasi nga natatakot tayo. Baka mabasag yung salamin eh. Eh meron po tayong paraan. Pag pinagpatong nyo to dun sa ilalim doon, tataas po siya. Masasara na natin siya. Yan po ah. Talaga pong mind ano po yan, mind intelligence po talaga na sa sarili ko yan, na bago po ako nandito ngayon, pinag-aralan ko po siya kung paano ang pinakamagandang paraan. Yan. Thank you po ah. God bless po.